Magandang umaga! Sabadong muli, ika-25 sa buwan ng Oktubre, huling Sabado po. Of course, taong kasalukuyan. Muli po, samahan niyo kami sa palatuntunang advokasya sa ngalan ni Mr. Henry Uri. Kami po ang inyong makasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner. Tina Nolasco po. Partner, ilang days na lang bago mag-Christmas. Oy, partner, 61 days na lang. Pasko na. Ano yung kinakanta nung guest kanina sa Tea Times? Oo, meron dong special guest. I'm dreaming of a Uy, white kaboses mo, partner. Christmas. Kaboses mo, Kaboses ko ba? Parang hawig din kayo. Maraming naglalakad sa labas. Mabuti na lang, napaaga. Kung hindi, naipit na naman. Ang ating guest Yung nga fun run. naipit din. Kasama yata siya sa naglalakad. Akala ko dahil yung kanyang sasakyan hindi makapasok. Hindi, dahil siya ay fastest man na nilakad ang buong Pilipinas. Oo, kaya exciting ang ating live guest. Mamaya-maya lamang po yan. Dahil ito lang naman ay tinanghal at nakasungkit ng Guinness World Record bilang pinakamabilis na taong nakatawid sa buong Pilipinas sa pamagitan ng puyan ng paglalakad. Yan ba yung itatago na lang nasa pangalang Lito de Viterbo? Yun. Yan ba yun? Oo, yan mismo kilala yun. ko yan, At naglalakad nga siya papunta ngayon. Naglalakad. Kasi nga, alam niyo naman, ditong sa palibot, ditong Star City, itong sa DZRH, madalas ito yung maraming fun run at nakakaingit nga yun. Gusto mo, no? Nakatakbo naman ako ng 10 kilometers noong October 12. Wow, Pero talagang dito, October 12 lang, partner. Yes, tama. Wow, Kasi recent lang yun, nakalimutan kong imbitahin ka, yung sa Saan Peace ba? Seso Charity Run. Ay, oo nga pa. Nabanggit mo yun. Oo, nabanggit ko ba yun? Oo. Kaso alam mo namang pinipili kong matulog. Mas masarap matulog, ha? Oo. Well, anyway, partner, etong maganda itong ating guest nga, no? Kwentuhan kita habang inihintay natin dahil malapit na daw eh. Oo. Malapit na. Oo. Naglalakad yan. Naglalakad, Hindi ako literal naniniwalang po. nakasakayan. Oo, eto po palang si Mr. Lito de Viterbo. Teka muna, Oh. sa messages na si Ay, Tita meron Ems. tayong unahin muna natin 'to no habang papunta dito si Sir Lito Viterbo. Oo, sige partner. Ayan, makasama natin sa ating palatuntunan si Mr. Jason Edward San Juan, National President, Philippine Institute of Environmental Planners. Kung ano man itong kanilang advokasya, alamin natin sa kanya. Magandang umaga po, Mr. Jason. Welcome sa advokasya, si Bong Ariola po at si Tina Nolasco. Gandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Bong and Miss Tina. Thank you for having us this morning. So, environmental planners, via Zoom nga po pala. Ano ang ginagawa nito at ano kaimportantehan nito sa ating kalikasan at of course sa ating pang-araw-araw na buhay? Opo, thank you for giving this opportunity for us to explain yung aming profession. Actually, the environmental planners, these are most commonly known sa ibang bansa as urban planners. So basically, yung aming profession, kami yung overall na nagpaplano kung paano magkakaroon ng pagsasalubong, kumbaga, yung pagde-develop ng natural environment, yung land use, tsaka air use, in terms of the built environment sa pagbubuo ng mga cities, ng mga communities. So, primarily, yung aming primary output is yung pagtutulong sa mga local government units in terms of formulating their comprehensive land use plans and the comprehensive development plans. So, bali, ito yung parang mapa noong mga local government units natin kung paano magkakaroon ng development sa kanilang mga local communities. So part of our profession is to help our LGUs in creating a sustainable community and climate resilience also kasi ngayon dumarating yung mga climate changes induced na mga like prone tayo sa floodings, heat wave, etc. So part of our profession is to help and guide our government in terms of paano natin mamamapa yung ating direksyon ng paglago
And PIEP, yung organization namin, kami yung national professional organization ng lahat ng mga licensed environmental planners sa Pilipinas. Kasi meron kaming licensure exam ng PRC. So, yung aming organization, kami yung yung kabuuan ng lahat ng licensed environmental planners ng PRC. We are the national professional organization. Yan ba, partner? Yan ba po batas yung inyong well, of course, yung mga organization, mayroon mga PISE, mga mechanical engineers, mga ganun. Batas ba yan yung ginagawa ninyong pagiging part ng land use plan, the environmental planners? Yes, sir. Apo, under Republic Act 10587, ito po yung tinatawag natin na Environmental Planning Law of 2013. Ito po yung nag-institutionalize ng aming profession. Actually, matagal na po may profession na environmental planning. Actually, nagsimula siya ng mga around 90. Yung aming organization, yung PIEP is 1969 na buo. So, even before 1960s, meron na pong environmental planning, though hindi pa po siya ganun ka-institutionalized. And mas naging institutionalized po siya at in terms of requiring our LGUs to hire ANPs or licensed environmental planners as mga local planning officers nila under RA 10587. And sinasabi rin ng batas na ito na lahat ng government planning offices na nire-require ang skills ng environmental planning, meaning yung pagpaplano ng mga spaces, ng mga lugar, geographic spaces, etc., should be licensed environmental planners. So, nagsimula tayo sa mga local planning officers, yung mga municipal planners, city planners, provincial planners. Pero ngayon, we're advocating more, we're pushing more, sinasabi nga ng batas, dapat lahat, hindi lang yung mga local planners natin. So, dapat lahat ng government positions, both national and local government offices, that requires skills of environmental planners should be licensed environmental planners. Oo, Sir Jason, sa ngayon po, sino na po ang inyong mga partner government agency? Sino na po ang humihingi sa inyo ng tulong para sa pagpaplano, kaugnay nga po dito sa mga environmental programs? Opo, generally po, actually, syempre dahil sa nasabi ng batas na lahat ng local planners natin ay dapat ENP. So, meron talaga natural na relationship between environmental planners and the local government unit. So, definitely, most of our LGUs ay merong hinahire ng mga environmental planners. In terms of national offices, we are primarily related, or we have a primary partnership sa Department of Human Settlements and Urban Development, especially sa pag-create ng mga human set. Kasi sa ilalim sa regulation, lahat ng CLUP and actually CLUP ay subject to review ng DSUD, ng Department of Human Settlements and Urban Development. So we are helping also DSUD in creating these guidelines and all of those regulations para sa maayos sa pag-review ng mga comprehensive land use plans. We also have primary partnerships with the DENR. So syempre, i-issue pa rin to ng utilization ng ating natural environment. So we're having some partnership with the DENR in terms of capacity building. So ito yung mga ilan sa mga national government agencies that we have partnership with, and we're hoping na lahat ng iba pang mga government agencies na mayroong planning function ay makatulong din namin. Sir, paano po magpa-member sa inyo o paano po kayo i-approach para dito maging part kayo ng isang program ng government? Ako personally, we try to attend most of the seminars and fora na organized ng mga government agencies. So we try to really interface with government agencies. Kasi admittedly, talagang hindi pa ganoon kakilala yung aming profession. Nagugulat nga yung mga tao na meron pala environmental planners. Ano yung environmental planners, etc., etc. Yes, oo. So talagang
we are trying our best kasi not to ano man is, for example, itong floodings na sa atin, sa yung ating mga massive floodings, one of our advocacies there is talagang we could have prevented this or at least minimize the effects of the floodings kung gagamitan natin ng nature-based solution. Hindi lang yung gray infrastructure, kumbaga hindi lang yung paggagawa ng mga dikes, etc. Hindi lang yung engineering solution. It's also a combination of nature-based solutions na malapit sa puso namin. So kaya sa amin, as environmental planners, as yung organization namin, yung PIEP, we are really pushing these things to our related national government agencies. So we try as much as possible to relate with them and to have a partnership with them to ensure that also the voices of the environmental planning professionals will be heard and made an input doon sa mga projects like flood control management projects. Ayan. Akala ko, partner, Sir Jason, kung nakinig lamang sana yung mga local chief executives. Kasi personally, nanonotice ko yan. Even dito sa Metro Manila, di ba, itong EDSA, hindi na yata kayo isinali dahil mula nung kinagis na natin yung EDSA, maluwag yan. Makikita nyo naman yung blueprint ng araw niya. Yung mga, kaya nga sabi ko, meron palang environmental planners. Kasi mostly ang narinig is the city planners. Kung bakit nawala ng zoning, na bakit yung EDSA, tinambakan na lahat ng buildings, malls. Even syempre, ako, ang personal na tingin ko doon sa simbahan sa EDSA, para hindi mo na mapalawak. Mall. Gigibain mo ba yung simbahan? Di ba? Unang-una, shrine. Tapos, anong nandun sa simbahan? Kasunod, mall. Diba? Yun nga, bakit dito sa EDSA, of course, kahit sa ibang mga lalawigan, mga syudad, wala talaga yung tingin ng personal na opinion ko na parang hindi na nagplano itong mga LGU. Nagsulputan na lang kung sino, nabigyan ng mga lisensya. Oo. Kayo ba, may nakikinig ba sa inyong LGUs? Dahil sa inyong mga sana plano? mali ako, pero yan ang tingin ko, di ba? Ina-approve ba yung mga plano ninyo? Siguro, ano ba? Hindi. I hope I answered that Ako na Depende. Hindi. Depende sa budget? Yun yung ano, siguro that's the challenge din sa atin, Sir Bong Magtipampina, na talagang we're really pushing na sana pakinggan talaga yung boses noong ating mga professionals. And nasabi nyo nga po yung sa EDSA, siguro I'll be particularly sa NCR na rin as a whole. Kasi iba yung nature ng Metro Manila, napaka-porous ng boundaries natin, kumbaga. Kumbaga sobrang bilis lang. Unlike other countries, parang iisa na tayong big cluster of different 16 cities and 1 municipality. So meron yung ating kumbaga sa technical parlance ng mga environmental planners is we are a metropolitan area na. So yung ating governance structure kumbaga hindi na siya akma doon sa nature ng Metro Manila. So dapat magkaroon ng metropolitan governance kumbaga. Hindi na lang siya simpleng may mga kanya-kanya kasi that's yung naging problem din eh. May kanya-kanyang LGUs tapos may kanya-kanyang mga policies. So minsan, pag hindi nag-uusap yung mga LGUs, iba-iba yung nagiging infrastructure. For example, yung transportation. Oo. So, one of the things na tinitingnan din natin is yung paano ba magkakaroon ng metropolitan coordination system, especially for Metro Manila. Like yung, kasi yung MMDA sa ngayon, hindi pa yun yung kanyang function. Kasi nga, sabi ng batas, wala tayong metropolitan government. Merong metropolitan coordination system. Pero nakikita nga natin ngayon na hindi pa ito sapat. So kailangan talaga merong mas mataas na metropolitan system for Metro Manila kasi iba yung nature ng ating ng metropolitan ng Metro Manila sa ngayon. Speaking of which, 'di ba, merong MMDA partner, merong MMC Metro Manila Council, which is the associations of the local chief executives of the Metro Manila. Kayo, nakakausap niyo ba sila? Kasi yan, binabanggit mo. Kahit na lang, yung napag-usapan na namin to dito, marami ng episodes na, yung pag-connect lang, nung mga dalaw yan ng tubig, hindi sila nag-uusap-usap eh. Di ba, Mr. Jason? Iba yung
ilalagay ng tubo. Saan ba pupunta yung dulo? Barado, paano? Itong kabila, naglagay. Pero barado pala doon sa kabilang city. Nakakausap niyo ba ang Metro Manila Council? Binibigyan man lang ba kayo ng pagkakataon na maibahagi yung inyong mga sana ay magandang plano para sa kapakanan ng dito lang muna tayo sa NCR. Saka na yung, wag natin palawakin muna dito muna sa NCR. At least, di ba? Actually, yan yung isa sa mga ginugusto namin makuha opportunity rin, Sir Bong, na magkaroon kami ng interface with Metro Manila Development Authority. Sa ngayon, may mga iba nating mga miyembro ng PIEP or in their personal capacities as consultants, na nagkakaroon sila ng interfacing with MMDA. Kasi syempre, that's part of their consultancy services. But for PIEP itself, sa aming advocacy, yun yung isa namin tinatry na gawin aggressively to really intervene dito sa mga usapin ng transportation, water management, and solid waste management for Metro Manila. And yun nga, to really have a honest to goodness dialogue sa ating mga government agencies, particularly MMDA. So we're hoping na sana magkaroon kami ng ganong klaseng partnership with MMDA. Ayan, so siguro naman mapapakinggan tayo at sa mga future para na rin sa kapan. So Mr. Jason, maraming salamat sa inyong pagbahagi at sa pagbibigay ng impormasyon sa pero meron ating pala lahat. silang 34th Annual Convention sa November 3 invite mo na. to 7, 2025. Invite nyo na lang po, Sir Jason. Apo, so thank you po sa opportunity nito, and we also would like to invite all licensed environmental planners to attend our 34th National Convention and Annual General Membership Meeting. Ito po ay gaganapin sa November 3 until November 7 sa Provincial Convention Center, Dumaguete City, Negros Oriental. So this is in partnership with our Negros Oriental chapter, our local chapter there in that area. So sana po makapunta yung ating mga ENPs dito sa ating annual gathering po na ito. Ayan, maraming salamat muli. Salamat. Magandang umaga. Si Mr. Jason Edward San Juan, National President, Philippine Institute of Environmental Planners. Magbabalik po ang advokasya makalipas ang ilang paalala.